Magandang gabi po mga ka-Life Connect. I am Pastor Franklin at ang name po ng aming church ay CLGF, Christ the Living God Fellowship. At kami po yung nagagalak na kayo ay part ng Life Connect ngayong gabing ito. Welcome sa mga pastors of CLGF and all the members at doon sa mga taga-ibang bansa. Wini-welcome namin kayo sa ating live streaming sa gabing ito. Welcome din sa lahat ng mga Life Connect Cainta, Life Connect sa Uyo, Life Connect Manlat, Life Connect Marilao, sa lahat po ng Life Connect sa buong Pilipinas, sa Visayas, sa Laguna. At isa lang naman pong aming agenda ang maibalik ang mga tao sa ating amang nasa langit. Sapagkat ang ibig sabihin po ng life ay doon sa ating Life Connect ay living in Father's environment. Kasi po dati ang mga tao, tayo ay nasa environment na bumuhay tayo, kapiling ang ating amang nasa langit. At tayo po ay na-disconnect doon. Kaya kaya nakalagay po dyan ay Life Connect. Dahil yung connect po, walang ibang pwede mag-connect sa atin kundi ang ating Panginoong Yesus. We are not promoting religion in this gathering. Ang ating pong pinopromote ay ang kaharian ng Panginoong Amang nasa langit. Kasi po yun ang nawala po sa atin. Yung relationship sa Ama at sa Kanyang kaharian. Kaya ngayon panalangin natin, Ama namin na nasa langit. Sambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. So yun po, yun lang po ang agenda natin. So sana huwag niyong kalimutan i-share and like itong video na ito upang maraming makapanood po ng hallelujah. Maraming makapanood po ng ating video na ito, itong live streaming. At bago tayo magpatuloy, again, tayo po'y mananalangin sa gabing ito. Lord, we thank you, Father in heaven, for this moment na binigay niyo sa amin na minsan pa nawa mas lalo ka pa namin makilala, Panginoon. Sapagkat kami ay nakakonect na sa iyo sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. At Lord, salamat sa gabing ito. Thank you, Father, for lavishing us with your love, and we will love others the same way. In Jesus' name, Amen. So ngayong gabi ay napakahalaga po ng ating pag-uusapan. Dahil ang title po ng ating topic for tonight is How to Make It Work. Ano ba itong how to make it work? Kung how to make it work, ito po ay patungkol sa salita ng Diyos na ating napapakinggan. Tayo ngayon ay nakakonect na sa ating Panginoong Amang nasa langit. At paano natin nalaman ang patungkol sa Panginoon? Walang iba kundi sa pamamagitan ng kanyang salita. Itong Bible na tinatawag po natin. Kung wala yung salita ng Diyos, hindi natin malalaman at hindi tayo magkakaroon ng kaunawaan kung ano yung nawala sa atin. Walang iba kundi yung ating Panginoong Amang nasa langit. And alam niyo po, February na ngayon, last month ay Bible month kung tawagin natin. At alam naman natin na kung gaano kahalaga ang salita ng Panginoon. Dito po sa Life Connect, na ginagawa po natin every Thursday, puro po Bible verse or salita ng Diyos ang ating pinag-uusapan. Pero ang tanong, sa atin po bang pakikinig? Sa atin po bang buhay na meron tayo ngayon sa Diyos na kung saan nakakonect tayo sa Kanya? Ang mga salita po ba niya ay nagiging mabisa pa sa atin? Yun po yung ating pag-uusapan na kung saan itong salita ng Diyos ay magkaroon ito ng kaganapan sa buhay natin. At ito ba talaga ay nagwo-work sa buhay po natin? Kasi parang kotse lang po yan. Kahit may kotse, available po yan. Ang lahat ng function niyan, nandiyan na. Pero kung hindi po natin alam patakbuhin po yan, hindi po natin mapapakinabangan yan. Ang salita ng Diyos, yan po ay makapangyarihan. Pero may paraan upang ito ay gumana sa ating buhay. Kasi kung ang salita ng Diyos ay gagana siya mag-isa lang, na walang kooperasyon po natin, sana po lahat ng tao ay nagbago na. Sana lahat ay na-born again na. Kumbaga, gusto ng Diyos na ma-born again tayo, lahat ng tao. Pero meron tayong dapat gawin upang mag-activate ang salita ng Diyos na ito. Kasi hindi ito computer na kung saan pinrogram para lahat tayo ay mapakinabangan agad ang salita ng Diyos. Ito ay kailangan pang i-reveal ng Panginoon. Ito po ay kailangan pang i-reveal ng ating Panginoong Yesus. Para ito po ay ating panampalatayanan at paniwalaan. So po yun po ang ating pag-uusapan ngayong gabi ito. How to make it work. Paano ba gagana ang salita ng Diyos sa buhay natin? No? Yun po mahalaga. So magsisimula po tayo sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Ang sabi po dito, and we also thank God continually because when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as human word, but as it actually is the word of God, which is indeed at work in you who believe.
So sabi po ng binabasa natin, mga minamahal, mga kapatid, mga ka-Life Connect. So salita daw po ng Diyos na ating naririnig, tinatanggap natin to bilang hindi salita ng ordinaryong tao. Kung hindi mismong salita ito ng Diyos. Dahil yun po ang ine-emphasize ng verse na ito. Hindi natin ito tinatanggap as a human word, but as it is actually is the word of God. Na sinabi dito, which is indeed at work in you who believe. So dito po, makikita natin, gagana lang ito doon sa mga taong naniniwala. Napakalinaw po na sinabi, pag hindi mo pinaniwalaan itong salita ng Diyos at hindi mo pinanampalatayanan ito, hindi po siya basta gagana sa ating buhay. Ang tanong ko po ngayong gabi, do you believe? Because if you believe the Word of God, it will be at work in your life. Kung kayo ay naniniwala sa salita ng Diyos, ikilos po ang salita ng Diyos sa inyo. Doon sa mga taong naniniwala. Kaya ang gusto ko pong i-emphasize ngayong gabi ito, pag tayo po ay nakapakinig ng salita ng Diyos at narinig natin ito at nabasa natin ito, simulan na po natin itong panampalatayanan. Kasi po may nangyayari po every time na tayo ay nananampalataya sa salita ng Diyos. Our faith releases the power of God's Word. Yan po ang tatandaan natin. Yung salita ng Diyos ay settled na po yan. Yung salita ng Diyos ay makapangyarihan na po yan at walang iba pwede pang mas makapangyarihan pa sa salita ng Diyos. But the problem is, naka-experience po ba natin ang salita na ito? Ito po ba ay nararanasan natin, mga kapatid? Mga kapatid, we need to have faith and we need to believe in God's Word. Kasi kung hindi po tayo naniniwala sa salita ng Diyos, hindi natin ito pananampalatayanan, ano pong epekto nito? Gaya nga po ng sinabi sa Matthew 9:21, according to your faith, let it be done to you. Meaning to say, the more you believe in Him, the more He will prove Himself to you. Remember, nakakonect tayo sa Diyos. At pag tayo ay patuloy na nananampalataya sa Diyos na hindi nakikita, unang-una, ang Diyos po natin, Espiritu to, hindi nakikita. Kaya nagre-rely tayo sa Kanyang mga salita. Kaya naniniwala tayo na may presensya siya, naniniwala tayo na may kapangyarihan siya, dahil sa Kanyang mga salita. At kailangan po natin ng pananampalataya, dahil hindi po natin maararanasan ng kapangyarihan ng Diyos pag hindi po tayo naniwala. Dapat po establish na po sa atin na maniniwala ako sa salita ng Panginoon. Tingnan niyo pong sinabi sa Hebrews 4:2. We have heard the good news, even as they did. But it did them no good because it was not mixed with faith. So marami nakapakinig na magbuting balita ng ating Panginoon. Pero hindi sila nagkaroon ng kapakinabangan dito kasi hindi nila ito hinaluan ng pananampalataya. Hindi pwedeng walang pananampalataya pag napakinggan mo sa linal ng Diyos. Dapat maniwala po tayo dito. Sabi nga po ng Matthew 8, verse 8, naalala ko po ito, no? Yung isang eksena na kung saan itong mataas na opisyal ay nagkasakit yung kanyang servant at nakita niya ang Panginoong Yesus. Tingnan niyo po yung reaction po ng centurion na ito. Itong commanding officer na ito, na napakataas ng posisyon. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Sabi po ng Bible, but the officer said, Lord, I am not worthy to have you come into my home. Just say the word from where you are and my servant will be healed. May sakit po yung kanyang servant. At gusto ng Diyos pumunta roon, gusto ng Panginoong Yesus pumunta roon. Pero sinabi ng Panginoong Yesus, hindi mo na kailangan pumunta, Panginoon. Dahil alam ko, sabihin mo lang. Siya po ay naniwala doon sa salita na nire-release ng ating Panginoon. Lord, hindi mo na kailangan pumunta roon, sabihin mo lang nagagaling yon. Gagaling na agad yon. Ganun katindi yung kanyang pananampalataya. Saan natin makikita yan? Pagdating po sa verse 10. Sabi din sa verse 10, when Jesus heard this, He was amazed. Tingnan niyo po yung impact, no, dun sa mga taong naniniwala sa salita ng ating Diyos. Sabi dito, turning to those who were following him, He said, I tell you the truth. I haven't seen faith like this in all Israel. So it is a combination of the word and faith. Sabi nung centurion, just release the word. Bakit niya sinasabing, sabihin mo lang kasi grabe po yung kanyang confidence. Grabe po yung kanyang pananampalataya. Ang tanong ko po ngayong gabing ito, every time you hear the word of God, okay, ano po ang reaction sa buhay po natin? Ito po ba ay nagbibigay ng malakas na paniniwala, pananampalataya? Then every time po tayo nagagather sa ating mga Life Connect, mga kapatid, wala naman po tayong ibang agenda rito kung hindi aralin at maintindihan ang salita ng Panginoon. So,
gusto ko na pong, sa atin pong pagpapatuloy ngayong gabing ito, meron lang akong question. So, narinig natin that we need to combine it with our faith. Ito po yung how do we combine the Word of God and of God with faith? How do we combine the Word of God with faith? Paano ba natin gagawin ito? Lalo dun sa mga bago pa lang na naniniwala sa Panginoon. Paano ba mangyayari ito? Paano natin i-combine ito? Number one, you need to read it. Paano ka mananampalataya kung hindi mo binabasa salita ng Diyos? Hindi pa pwedeng every life connect ka lang nagbabasa. Hindi pa pwedeng kung kailan ka lang may problema, tsaka magbabasa. The Word of God will not work unless you know it in your heart. Kasi parang medicine po yan. Alam mo may gamot, pero hanggat hindi mo siya iniinom, hindi mo malalaman ang epekto niya. Gamot lang siya. So ganun din ang salita ng Diyos. Hanggat hindi mo siya binabasa, parang pagkain lang po siya. No? Hindi mo malalaman ang benepisyo ng isang pagkain hanggat hindi mo ito nakakain sa iyong buhay. Amen? Kaya nga po mga kapatid, ang salita ng Diyos, ito ay pagkain ng ating spiritual na buhay. The Word of God is a spiritual food. Pag hindi mo kinain ito mga kapatid, magugutom ka sa iyong spiritual life. Napakalaki po na factor yun. If you want the Word of God to work in your life, you need to read it. Hindi pa pwedeng, gusto ko mag-work lang. Ayokong basahin. Basta mag-work ka lang. Hindi pa pwede. Kasi po, kailangan natin basahin po yan. Dahil dyan po mabibuild yung ating pananampalataya. Every time natin binabasa at pinakikinggan po yan. Sabi nga ng Psalms 119:11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Kita niyo po yung kapangyarihan ng salita na ito. Kailangan itago ko to sa aking mga puso upang hindi ako magkasala sa iyo. At sinabi niya doon sa verse 16, same chapter, sabi ng Haring David, I will not forget your word. Okay? I will not forget your word. The Bible, hindi mo rin pwedeng i-box doon, ha? Kasi may mga nababasa tayong 1-year Bible mo yan. Ano? Actually, wala naman sinabi sa Bible na kailangan mabasa mo to in 1 year. Wala akong nabasa gano'n. Pero kailangan mo tong i-meditate. Kailangan mo tong basahin. So, hindi lang, kung kaya mo matapos ng 1 month, no problem. So, it's not a formula na kailangan 1 month, mababait ako. Hindi gano'n. Because the Word of God, when you read it, you need to read it in a very, mga kapatid, paano ko ba sasabihin to? In a very conversationally. Meaning to say, pag nagbabasa ka, as if kausap mo Panginoon Diyos. Bakit po? Kasi, salita po niya yan. Hallelujah. If you're in the desert, you will, sa totoo lang, mga kapatid, no, ang salita ng Diyos, kahit na tatlong verse, kailangan meron ka, hindi ka makakasurvive. Pag inalis mo to sa iyong buhay, kailangan mo basahin ang salita ng Panginoon. You need to read it. Parang yung mga tao nasa desert, pag walang makain yan, kahit isang banana na lang ang kakainin yan, makakasurvive yan. So, mga kapatid, gano'ng kahalaga po ito, salita ng Diyos. Pangkain po siya sa ating buhay. Kailangan po natin nilalagyan yung ating spiritual life ng mga salita niya. Ano sabi sa Luke 11:3 na tinuro ni Jesus na prayer? Give us this day our daily bread. So, dalawa po ibig sabihin yan, physical and spiritual. So, yung may provision na ang Diyos, physically, yung pagkain araw-araw, may provision din ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Remember, mga kapatid, that si Jesus, sinabi niya rin, I am the bread of life. Pag meron tayong Jesus sa ating buhay, sa ating spiritual life, mga kapatid, ako naniniwala, yung salita niya, because Jesus is the Word. Pag siya po ay, ang salita po ng Panginoon na ina-absorb natin sa buhay natin, tayo po ay lumulusog spiritually. Kailangan po natin yan. So, ang tanong ko lang po, isa pang tanong, during pandemic, ilang beses ka nagbasa ng salita ng Panginoon? Kasi gusto mong gumana. Kaya tayo nagda-life connect, kaya tayo nagsa-service, dahil Bible na binubuksan natin, salita ng Diyos. Ang tanong, paano ko ito pagaganahin? At ito po yung paraan para gumana ito, basahin po natin. Sabi nga ng James 1:22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Diba? So, hindi dapat pinakikinggan, dapat ginagawa po natin ito. Ano pa sabi ng John 8:31-32? Basihan ni Jesus kung tayo ay talagang totoong tagasunod niya. Sabi ni Jesus dun sa John 8:31-32, so Jesus said to the Jews who had believed in Him, if you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Sabi po ni Jesus dun sa mga sumusunod sa Kanya to. Actually, na-preach ko to a few weeks ago. Itong mga Hudyo na ito, nakakala nila okay sila. Pero sabi ni Jesus,
Ang mga totoong tagasunod ko, hindi lang naniniwala, kung hindi um, talagang binibigyan nila ng importansya ang salita ng Panginoon. Sabi nila, if you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Set you free from the lies of the enemy. Set you free from depression. Set you free from your old life. Okay? Para pong susi, ang salita po ng Diyos ay parang susi po talaga. Hanggat di mo siya ginagamit, walang mabubuksan. Pag ginamit mo salita ng Diyos sa mga bagay na kailangan mapalaya ka, mabuksan ka sa ganito. Mabuksan ka sa pagpapatawad, mabuksan ka sa pagbibigay, mabuksan ka sa kasinungalingan, kailangan mo salita ng Diyos. You will never survive. It will not work if you will not read your Bible. Mismong sinabi na nga ni Jesus, Matthew chapter 4, verse 4, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." You will never survive. If you want to survive here on earth spiritually, you need the Word of God. So yun po, paano madidevelop, paano gagana salita ng Panginoon? Number 2, you need to believe it. At yung paniniwala po, choice niyo po yan. Because people can read it, people can memorize it, but not believing it. Mga kapatid, hindi lang ba nabasa, pinaniniwalaan pa natin. Pag sinabi ng Diyos na pinagaling na kita, paniwalaan mo na yan. Pag sinabi ng Diyos na kaya kitang baguhin, wala na pwedeng ipang-kontra doon. Ang choice ay nasa sa atin. Because our faith is based on our relationship. Tayo ay nakakonect na sa Panginoon. So kung gusto natin gumana ang salita ng Diyos, kailangan paniwalaan po natin yan. Simple lang po yan eh. Tingnan niyo po If you believe in God, taas po ang kamay naniniwala sa Diyos. If you believe in God, you must believe His Word. Ganun lang kasimple. Hindi pa pwedeng believe ka kay God, pero hindi ka believe sa salita niya. Magkalayo po yun. Para mong hiniwalay ang Diyos. Para mong hiniwalay yung pagkatao ng Diyos sa kanyang salita. Parang tinanggalan mo siya ng bibig. No? If you believe in God, you must believe His Word. Baliktarin natin. If you don't believe His Word, you don't believe in God. Ganun lang yan. Para sa tao. Kung naniniwala ka sa taong ito, paniwalaan mo sinasabi niya. Pag hindi mo pinaniniwalaan yung sinasabi niya, hindi mo pinaniniwalaan yung taong yun. Ganon din sa Diyos, walang pinakaiba. Kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, paniwalaan mo salita niya. Kasi anong dahilan? Anong bisa kung naniniwala tayo sa Diyos, pero sa salita niya, hindi tayo naniniwala. Tingnan niyo po ito. Alam niyo po, ang kapangyarihan ng Diyos ay mayroong kapangyarihan po talaga yan na dapat natin paniniwalaan. Sinabi po sa Isaiah 55:11, "So also will be the word that I speak," sabi ng Diyos. "It does not return to me unfulfilled. My word performs my purpose and fulfills the mission I sent it out to accomplish." Meaning to say, yung salita ng Diyos na nilalabas na sa kanyang bibig, ito po ay merong purpose. May layunin po ito. Hindi ito pwede bumalik sa kanya na hindi niya nagampanan yung mga salita na yan. Amen? My word performs my purpose and fulfills the mission I sent it out. When God says that His word will not return to Him void, we know that He has an intention for His word. Amen? So ganun po katindihan. At pag binasa nyo nga po yan, paatras yung Isaiah 55, na-mention din dyan, ang ulan pag nirelease ng Diyos may purpose. Nakakapagdilig, nakakapagbigay sa atin ng tubig sa earth. Ang mga ulan na yan, ang araw, pag nirelease din ng Diyos, may purpose din yan. Hindi yan basta-basta ginagawa ng Diyos. Araw pa lang yan. Creation pa lang yan. How much more yung salita niya. Pag na-release niya yan, may purpose po yan. Hindi yan basta mababaliwala. Hindi yan basta babalik ng walang kapakinabangan sa buhay ng tao. That's why we need to believe on the Word of God. Hindi pa pwedeng pag nabasa natin salita ng Diyos, okay? Ando dun sa idea natin na totoo kaya to. Minsan, ganun tayo eh. Number 3, paano natin mapapagana ang salita ng Diyos sa buhay natin? You need to declare it. You need to speak the Word of God. I-declare mo sa sarili mo. Pag malungkot ka, sabi mo, hindi, sinabi ng Diyos eh. Binigyan niya ako ng kapayapaan eh. You need to declare it with your mouth. Parinig mo sa kaaway. I-declare mo sa buhay mo because there is power when you release it. Pag sinabi ng kaaway sa isip mo, ikaw ay depressed, sabi mo, hindi pa pwede. Ako ay pinalaya na ng Panginoon. Pag sinabi ng kaaway na mag-suicide ka, hindi, I declare it. Hindi galing sa, binigyan ako ng buhay ng Diyos. Hindi, you don't entertain those kind of thoughts. Labanan mo yan, mag-declare ka, kapatid. Amen? Matthew 17:20, ano sabi dito? He replied,
because you have so little faith. Truly, I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. So declaration po ito, mga kapatid. Alam niyo po yung mountain, it is a symbol of a big problem during that time. Pag sinabing mountain, mga malabundok na problema ang pwedeng kaharapin natin. Pero pag ikaw daw ay may maliit na, kasi liit ng mustard seed, mustasa na pananampalataya, pwede kang mag-declare. Ganun po kalupit. That's why if you want the Word of God to work in your life, you need to believe on it. Amen? Alam ko marami tayong problem. Okay? You don't need to have a mountain faith to move a mountain. Just a mustard seed faith, you can move mountain. Amen? If you are tired, pagod ka na, hindi mo na alam gagawin mo, declare it. Sabi mo, I can do all things through Christ who strengthens me. Pag ikaw may sakit, no, I am healed in the name of Jesus. Yan po yan. Yun po yan. You need to believe. No? If you want the Word of God to work in your life, you need to declare it. You need to believe it. You need to read it. And number 4, you must act on it. Hindi pwedeng naniniwala ka, pero okay, you can say you believe. Pwede mo sabihin sa iyong bibig na naniniwala ka, pero ang layo naman sa iyong buhay. Okay? Alam naman natin that the kingdom of God is not just a matter of talk, but a matter of power. Bagong buhay po tayo. Dapat yung declaration, sumasabay din yung ating buhay. Okay? You don't just declare it, but it shows on our actions. It shows on our life. Lord, biyayaan niyo po kami. Dahil nandiyan yung effectivity ng iyong salita. Doon sa mga nakikinig, sa mga pastors katulad ko, we are all guilty sa bagay na yan. Na sometimes ang galing natin magsalita, but hindi nakikita sa ating mga actions. That's why if you want the Word of God to work in your life, how to work the Word of God in your life, you must act on it. Okay? But makita po sa ating buhay. Kasi marami nagsasabi, naniniwala ako, pero many say they believe in Jesus, but they don't act like Jesus. That's the problem. Many say that they believe in God, in His Word, but they don't think like God. Many people reading the Bible, and they believe in the Bible, but the way they act and think is very alam niyo po yun, many people are reading the Bible, and they believe in the Bible, the Word of God, but the way they act and think is very far away from the author of the Bible. Who is the author of the Bible? God. Kaya, mga kapatid, we need to realize that. Okay? Marami naman naniniwala sa salita ng Panginoon Diyos, lahat po yan dapat magkakasama. Tingnan po, ano po sabi ng James 1:22. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. So niloloko mo lang daw yung sarili mo. Pag napakinggan mo ito at hindi mo naman ginagawa ito, paano gagana salita ng Diyos? Nakinig mo nga, hindi mo naman ginagawa, you are not doing what the Word of God says. Hindi gagana po talaga. Pag sinabi ng Word of God na gawin mo to, gawin mo. Pag sinabi ng Word of God, magpatawad ka. Pag sinabi ng Word of God na ako ang tagapagtanggol mo, paniwalaan mo po yan. Pag sinabi ng Word of God na mahalin mo, kaaway mo, gawin mo na yun. Pag sinabi ng Word of God na ikaw ay magbigay sa Panginoon, magbibigay ka. Hindi naman kami nagsasabing magbigay, kundi Word of God. Lahat po ng ating pinipis dito ay galing sa salita ng Diyos. Mga kapatid, we need to put it into practice. Kaya hindi nag-work ang salita ng Diyos because we don't put it into practice. We are asking God to bless us. Lord, i-bless mo kami, i-bless mo kami. Ang tanong, do you put the Word of God into practice? Pag sinabing blessing, pag sinabing abundant life, hindi lang ito yung may millionaire, may million ka sa bangko. Pag sinabing abundant life, hindi lang ito yung punong-puno ka ng cheque, financial, hindi ganun. Pag sinabing abundant life, yung paano ka maging abundant sa iyong buhay, ito yung buhay, kapatid, mga minamahal, na kung saan satisfied ka sa lahat ng meron ka, fulfilled ka. Amen? Mga kapatid, we need to put it into practice. Sabi nga ni Jesus sa Matthew 7:26-27, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Sabi ni Jesus, kung sino man nakarinig ng mga salitang ito at hindi nila in-apply, they did not put it into practice.
Isang taong parang hangal na nagtayo ng isang bahay sa buhangin. Ang tanong ko sa inyo, gusto niyo po bang bumili ng house and lot, magpatayo ng kondominium, magpatayo ng bahay sa buhangin? Diba? Sino rito yung magtatangka na magtayo ng bahay sa buhangin? Ako, ewan ko na lang. Sa tingin ko wala. Gusto mo sa matibay. Bahay pa lang yun. Yung ikaw mismo, yung buhay mo. Kasi bahay. Bakit buhay? Dahil yung buhay mo, tinitirhan ng Diyos yan. Bahay ng Diyos yan. Gusto mo ba yung buhay mo, yung bahay ng Diyos, amen, ay hindi mo ina-apply ang mga salita ng Diyos na nakatira sa'yo? Yun ang problema, nakatira na nga yung Diyos sa'yo, hindi mo pa sinusunod yung salita ng Diyos na nakatira sa'yo. Talagang magka-crush ka. Ano matututunan natin dito sa sinabi ni Jesus sa Matthew 7:27? Number 1, all of us are building something. Lahat tayo nagbibuild. Kaya kung gusto mo mag-work ang salita ng Diyos, make sure that you really follow the Word of God. Number 2, a storm is coming. Whether you like it or not, magkakaroon ng storm sa buhay mo. Hindi mo matatakasan yan. Okay? Sinabi na ni Jesus, a storm can come. Ano pinagkaiba lang? Ang difference lang, pag dumating ang bagyo, yung pundasyon. Yung isa, mahina pundasyon. Yung isa, malakas. Okay? Parehong salita, pero magkaiba pundasyon. Nasaan na problema? Wala doon sa salita. Ang problema ay nandoon sa pundasyon. Paano humihina yung pundasyon? Hindi rin yung nagbigay ng word ang may problema sa pundasyon. Kung hindi nakapakinig, ay may problema. Bakit? Hindi niya in-apply yung salita ng Diyos. Managing every area of your life according to His Word. Kailangan po, sa bawat area natin, ay may salita ng Panginoon. May kingdom principle po sa buhay natin. Number 3, ano matututunan natin dito? A person who puts into practice will never crash. Ang taong nag-a-apply ng salita ng Diyos at pinaniniwalaan nito, ano man mangyari, hindi yan basta magigiba. Remember, when Adam and Eve disobeyed the Word of God, nawindang ang buhay ng tao. Damay po tayo ron. Number 4, what lesson can we learn? A person should not wait for the storm to start building on the right foundation. Huwag mo na hintayin yung bagyo. Ang problema natin, parang yung bagyo sa nangyayari sa panahon natin, pag andyan na, at saka tayo nagtatagpi ng mga yero, pag andyan na yung bagyo, at saka tayo inaayos yung mga bahay natin, alam nyo, prepare for the storm. Bago dumating yung storm, paghandaan mo na. Paano mo paghahandaan? Lahat ng sinabi ni Jesus, sinabi niya, anyone who hears these sayings of mine, okay, if they do them and put them into practice, they will have a strong foundation. Ano ba yung sinasabi ni Jesus? Lahat yan patungkol sa salita, patungkol sa kaharian ng Diyos. Dapat paniwalaan natin. You need to start now. You need to act now. We gather here in Life Connect because of God's Word. We want to reconnect people back to God. Mga kapatid, kailangan natin paniwalaan ang sinasabi ni Jesus. Lalong-lalo na patungkol sa kaharian ng Diyos. Okay? Dahil yun yung susunod kong point. Yun ang pinaka-last point ko. Ano yung point number 4 natin? You must act on it. Okay? Number 5. Okay? Ito po yung pinaka-last. You must understand it. For us, all of us, para mag-work ang salita ng Diyos, dapat maintindihan po natin ito. Lalong-lalo na yung sinasabi ni Jesus sa Matthew 13:19. Sabi po rito, those who hear the message about the kingdom but do not understand it are like seeds that fell along the path. The evil one comes and snatches away that was sown in them. Kung sino man daw po nakapakinig ng mensahe patungkol sa kaharian ng Diyos at hindi ito naintindihan. Ang problema, hindi na nga naiintindihan, ayaw pa nila intindihin. At ayaw pa nila ng mensahe patungkol sa kaharian ng Diyos. Sino magnanakaw? Sabi dito, the evil one comes and snatches away that was sown in them. Mga kapatid, yung salita patungkol sa kaharian ng Diyos, napaka-importante po sapagkat yan ang magbibigay sa iyo ng eternal life. Yan ang mag-aalis sa iyo sa kapangyarihan ng world system. Because the world is under the influence of darkness. Sabi nga ng Psalms, thy word is a light unto my feet and thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sinabi po ng Psalms po yan. Mahalaga salita ng Diyos. Ang tanong, alam natin makapangyarihan ng Diyos ang salita niya. Alam po natin yan. Hindi tayo nagdududa sa salita ng Diyos dahil alam natin yung epekto. Ang tanong, paano ito pagaganahin sa ating buhay? Kaya doon pa lang sa number 1 point, you need to read it. Hindi mo na binabasa. Paano pa mo paniniwalaan ang isang bagay na hindi mo alam, na hindi mo binabasa?
That's why we need to read it. Gaano ka-importante ito? How important is the Word of God? Gaano ka-importante ito? God is willing to give up heaven and earth just to prove that His Word is true. Willing si Lord i-give up ang langit at lupa para lang mapatunayan sa iyo na yung salita niya ay makapangyarihan. Sabi ng Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Patungkol po ito sa end times. Matthew 24, di ba? Diyan din yung Matthew 24:14, this gospel of the kingdom will be preached. And then, biglang ito sinabi ni Jesus sa mga huling verses. Sabi niya, mawawala ang langit at lupa, pero mga sinasabi ko, hindi mawawala ito. At lahat na sinabi ni Jesus sa Matthew 24, nangyayari na po yan. Meaning to say, hindi tayo niloloko ni Lord. Hindi po si Lord bolero. Okay? Kung ikaw ay nakikinig ngayon, hindi mo katulad si Lord. Well, si Lord hindi bolero. Saan natin makikita? Hindi nagsisinungaling si Lord. And that is our last verse for tonight. Numbers 23:19. And sabi po rito, God is no mere human. He doesn't tell lies or change His mind. God always keeps His promises. Mga ka-Life Connect, I want you to understand, I want you to know that we are connected to God. Na kung saan hindi niya tayo niloloko, hindi niya tayo binubola, at meron siyang nirelease na salita sa mundong ito na dapat natin ito maranasan at mag-activate sa buhay natin. At yung mga bagay na yun, mga kapatid, na makakatulong sa ating pananampalataya, you need to read it. You don't just need to hear it, but you need to act on it. You need to believe on it. You must understand it. You must accept it. Mga kapatid, kasi anong klaseng buhay ang meron ng isang tao na kung saan yung salita ng Diyos ay hindi gumagana sa kanya? Kung gusto natin gumana po ang salita ng Diyos, ito po mga paraan. Mga kapatid, dapat paniwalaan natin, panampalatayanan natin, intindihin natin ang salita po ng Panginoon. That's why, mga kapatid, napakahalaga po ng ating gathering. Sunday, Sophie, Life Connect. Dahil salita po ng Diyos po ang ating naririnig. Hindi po salita ng tao, kundi salita ng Diyos. I don't invent my message. Okay? Yung mga napapakinggan nyo minsan na mga revelation o kapahayagan ng Diyos, yan po ay dahil galing din po sa Diyos na nakaugnay po sa kanyang mga salita, connected sa salita ng Panginoon. Na nakikita po natin kung gaano kahalaga at makapangyarihan ang salita ng Diyos. How to make it work? Unless you will make a choice ngayong araw na ito. Kita mo, bakit kailangan mo patanggapin ng Diyos sa buhay mo? Sana ginawa na lang ng Diyos, wala nang tanggap-tanggap. Automatic, andyan na sa sayo. Hindi. Because of the Word of God, sinabi, you need to accept the Lord Jesus Christ para ikaw ay maligtas. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Salita niya rin yan. Hindi mag-activate lahat pag hindi ka naniniwala. Hindi mangyayari sa iyo pag hindi mo pinaniwalaan. At bago mo paniwalaan ito, mga kapatid, I encourage you to read the Word of God. Yan lang po makakatulong po sa atin. Napakalaking factor po ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo ay nakakonect sa Diyos. At hindi lang sa Diyos, kundi pati sa kanyang mga salita. Okay? Paniwalaan po natin ang ating Panginoon Diyos Ama. Lalong-lalo na kanyang mga salita. Una-una, hindi natin siya nakikita. Nare-reveal niya lang kanyang sarili sa kanyang salita, sa kanyang presensya, by the power of the Holy Spirit. Nawa kayo ay may natutunan sa ating pinag-usapan, mga ka-Life Connect na gabi ito. I pray that every one of us, amen, ay gumana ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Ang hirap po ang yung mga bagay na hindi gumagana. Subukan mo yung bisikleta mo, hindi gumagana. Subukan mo yung TV mo, hindi gumagana. Subukan mo yung sasakyan mo, hindi gumagana. Subukan mo yung washing machine mo, hindi gumagana. Subukan mo yung refrigerator mo, hindi gumagana. Anong pakiramdam? How much more ang salita ng Diyos? Pag ito hindi gumana sa buhay natin, mahirapan po tayo. Mga kapatid, doon lang po tayo umaasa yung ating paniniwala sa salita ng ating Panginoon. Tayo po yung manalangin ngayong gabi. Lord, ang dalangin po namin, any form of distraction and discouragement, kung bakit hindi kami ganun kasabik sa iyong mga salita, Panginoon, tulungan mo po kami na minsan pa umapoy ang aming pag-ibig sa iyo at sa mga salita mo, Panginoon. Dahil ito lang ang makakatulong po sa amin. Maniwala at gumana ang mga salita mo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, sa gabing ito, na kung saan matutunan po namin, Lord, paniwalaan at panampalatayanan ng mga salita mo, Panginoon. Kung yung salita ng tao, Panginoon, pinaniniwalaan namin, how much more ang salita mo. Panginoon, tulungan niyo po kami ngayong gabing ito.
At dun sa mga hindi pa nakaka-reconnect sa iyo, Panginoon Diyos Ama, nawa ngayong gabing ito, sila po ay makareconnect din sa iyo sa pamamagitan ng Panginoong Yesus na walang iba kundi yung bugtong na anak. At kung ikaw ay nakikinig ngayon sa oras na ito, simpleng panalangin upang ikaw ay makakonect sa Diyos at sa Kanyang salita. Ano yun? Sundin niyo po itong panalangin na ito. Sabihin niyo po na ganito, Panginoon Ama, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkakasala. Nawa may encounter kita sa oras na ito. Ang pag-ibig mo, Panginoon, at ang salita mo ay maging buhay sa aking isip, sa aking puso. Anumang form of darkness, O God, sa oras na ito, ay alisin mo sa aking buhay. Lahat ng pagiging ignorante, lahat ng ginawa na kadiliman sa aking buhay, alisin mo at ipawalang bisa mo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Tanggapin niyo po ako sa inyong kaharian, Panginoon. Salamat sa buhay na walang hanggan na ibinibigay niyo po sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po mananalangin. God, we thank you once again for your word, for each and every one. Thank you, Father, for lavishing us with your love, and we will love others the same way. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. So, kung kayo po ay first time at naghahanap kayo ng church, i-message nyo lang po ang aming Christ the Living God sa Facebook, Christ the Living God page. Pag-message po kayo kung kayo ay taga Visayas, taga Laguna, or taga Manila, just tell them where you are. At sila po ang mag-reach out sa inyo at mag-i-endorse sa inyo kung saan kayo pwede umattend sa iba't ibang lugar po ng Pilipinas, sa aming church, sa CLGF po, mga kapatid. So, welcome po kayo dyan. And we have a YouTube channel, CLGF YouTube channel, at Franklin Benitez YouTube channel. Nandiyan po lahat yung mga recorded videos. Pwede nyo po yan panoorin. No? So, again, don't forget our physical gathering on Sunday. Pwede po kayo magpa-register na ngayon. Mag-scan na po kayo ng QR code upang kayo maka-attend on Sunday. We have 9:30 and 11:30 service. God bless everybody. See you again next week sa ating Live Connect Live